With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat na nakikinig nakatutok sa atin ngayon. Programang Lunas na po, kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla at ngayong episode na ito dahil Lunes po ngayon, kapartner natin ang MX3. Kapartner natin ang MX3 para pag-usapan ang ating kalusugan at syempre kapag MX3, alam nyo na kung sinong doktor po ang ating kasama. Bago ko ipakilala ka ating medical doctor, sundan niyo po kami sa Facebook. Hanapin niyo lamang po yung DZRH News na Facebook page, yung DZRH News Television o kaya sa YouTube, meron din po yan. Sa Facebook, hanapin niyo rin po yung MX3 Natural Supplements o kaya naman po yung Facebook namin ni Doc. Yung sa akin po ay Cheska San Diego Bobadilla at yung kay Doc naman ay Dr. Edwin A. Bien. Ayan, sinabi ko na kung sino nakasama natin ngayong episode na ito. Doc, magandang gabi po sa inyo. Video, Chess, sa mga nakikinig sa atin. Muli, magandang gabi po. Ang pag-uusapan natin, Doc, bago natin i-reveal yung ating title o yung topic ngayon, may hotline number tayo din, Doc, sa MX3 na pwede nating gamitin, Doc. Ayo po, mamaya, pwede na po kayong mag-text doon. 0918-8888-693. At sa ating isang oras na discussion, katuwa nga po natin ang MX3 Natural Supplements. Meron pong MX3 Capsule, MX3 Plus. Meron din silang MX3 Coffee Mix na sugar-free. Meron din pong MX3 Tea. At yan ay papaliwanag ni Doc Edwin Bien. Ano ang tulong ng mga produkto ng MX3? Dahil natural po sa natural na sources ang pinanggalingan po nito. Ito'y galing sa prutas na mangosteen. Tama, Doc, no? Tama po. At mamaya malalaman ninyo kung bakit mahalaga ito doon sa kondisyon na pag-uusapan natin na marami-rami na rin ang may sitwasyon. Oo. Itong kapartner nating MX3, maya-maya babanggitin natin para saan ito, ano mga potent ingredients nito, anong potency meron ito para sa ating katawan at kalusugan. Kung may mga tanong din kayo tungkol sa produkto na MX3, gawa nga ba yan talaga sa prutas at mangosteen? Ano ang meron sa mangosteen na makakatulong sa ating kalusugan? Tumutok po kayo sa ating talakayan ngayong gabi. Pero Doc, maganda pag-uusapan natin kasi isa sa mga ginagawa ng mga pasyente natin, i-monitor yung kanilang laboratory results. Yung iba ay medyo may lumalabas na traces ng tinatawag na fatty liver, Doc. Yan. Alam mo, napakarami ng ipinakita sa akin na ultrasound result. At iba-iba ang nakasulat. Mild fatty liver, moderate fatty liver. Itinatanong nila kung gaano kahalaga o kaimportante ito. Ngayon, pag-usapan natin myth and facts. Ibig sabihin, mga totoo at hindi totoo tungkol sa fatty liver.
Okay, so simulan na natin, Doc. Para dun sa mga nag-aabang, ano ba itong fatty liver na condition? Okay. Ang pagkakaiba ng healthy liver at saka ng fatty liver. Mga nakikinig sa atin, nakapunta na po kayo sa palengke. Ang tumingin ng atay ng baboy, atay ng baka, o kaya kahit atay ng manok. Kapag ito po ito, kulay brown. Pag Okay. hinawakan nyo po ito, ang consistency nito, malambot kapag inyong pinisil-pisil. Tapos, wala kayong mararamdaman ng mga bukol-bukol. Kasi, pino siya eh. Parang pumipisil ng yung nasa lata na liver pate. Ganun ang Okay. So, yan po ang ating normal at healthy na liver. Ano Oo. na fatty liver? So, Doc, kung yung healthy liver medyo brownish, pero healthy brown, hindi po yung dark, ha? Healthy brown, medyo makinis pa yan, Doc, no? Pag nakikita natin sa mga palengke, supermarket. Pero, Doc, parang itong dinescribe mo na mayroong fatty liver, parang nakulapol yata ng mantikilya o butter itong kanyang itsura. Tama. Sa labas at sa loob. Alam mo, kapag hiniwa namin ito, ang itsura nito, isipin na lang po ninyo yung dinescribe ko kaninang atay na kulay brown. Kunyari, hiniwa natin sa gitna. Isipin ninyo na kunyari, nagtanim kayo sa loob nito ng bacon. Maraming bacon. So pag hiniwa nyo ngayon, yung tinanim yung bacon sa loob, ito yung talagang tumatakbong mga taba sa loob ng atay. Yan. Okay. So, kita talaga siya, Doc, pag hiniwa mo or pag in-ultrasound, kita talaga. Oo, ang itsura nga, parang sa bacon, tumutulay yung taba, parang parihaba. At yung Gumuguhit. Oo, gumuguhit. At iba ang consistency niya sa picture ng ultrasound. Kasi yung ultrasound, parang tuldok-tuldok na brown yung normal. Samantalang yung taba, lang siya, kulay puti o dilaw na linya. Yan ang fatty liver. Okay. Pero, Doc, ito medyo advanced stage na ito ng pagkakaroon ng fatty liver. Hindi naman agad-agad magiging ganyan ang itsura ng kanilang atay. Hindi naman. Marami pa. Sabi ko nga, may mild, may moderate, may severe. Ngayon, ito ang mahalaga. May stages yan. Okay. Yan. Yang stages na yan, depende kung inyo itong babaliwalain o aalagaan ninyo ang inyong katawan. Napakahalaga po dyan na malaman nyo na ang fatty liver may stages po. At with your permission, Ms. Chess, paki-describe mo nga itong 1, 2, 3, 4, 5 stages na damage ng atay. Oo, naku, parang itsura ng iba-iba ang kanilang itsura, kulay, malamang sa texture din to, iba, Doc, no? Nagsimula tayo doon sa unang klase, yung healthy liver. Sabi mo nga, medyo brownish pink, makinis, shiny pa ang itsura ng surface niya. Kapag nagkaroon na ng fatty liver, it's either, Doc, medyo namumutla, naninilaw, at may presence ng fats, Doc. Alam niyo naman ang itsura ng ng taba di ba? Halimbawa na lang po, nagluluto ng taba ng baka, yung kulay na yun ang fatty liver. Okay. Yellowish talaga, Doc, no? Yellowish, na pag hinawakan mo siya, hindi na siya kamukha ng healthy liver na grainy, ito slimy, dumudulas na sa daliri. So, hindi na siya pag hinawakan mo firm. So, medyo may, pasintabi mo sa mga kumakain, medyo may lagkit na ito, Doc. Tama, lagkit at dulas. Oo, okay. Yung susunod, Doc, ay ano ang manifestation naman itong ikatlong itsura? Fibrosis, Doc. Mas mas brownish siya ng kaunti, tsaka parang mas nakikita mo yung may bukol-bukol ng kaunti sa kanyang surface, Doc. Nagsisimula na. So, pag kumakapa, nung healthy liver pa rin, pero sa loob niya, may mga munggo-munggo. Yan. Okay. Munggo-munggo. O parang buha-buhangin na malalaki. Yan, tawag natin na fibrosis. Fibrosis, Pero, Doc, ito'y walang nararamdaman ng pasyente dito. Doon sa unang stage na fatty liver at saka doon sa fibrosis? Wala. Marami yan hindi nga nila alam na may ganun sila kung hindi pa sila nagpa-ultrasound Okay. Ang susunod, Doc, ay, ito yung mas narinig natin, mas madalas nating marinig, yung cirrhosis. Pero, Doc, kailangan daw natin mag-break muna. Kaya yung mga nagkaroon ng pag-discuss ng kanilang doktor about liver cirrhosis, ano ang ibig sabihin yan? Yan po ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik atay, ang ating pinag-uusapan, or liver. Kayo ba ay na-diagnose na may fatty liver? Paano solusyonan yan? At pwede ba talaga
talaga nga mag-lead yan sa mas komplikadong kondisyon. Pag-uusapan po natin at itutuloy ang discussion, kapartner po natin ang MX3. At syempre si Dr. Edwin Bien, magbabalik po tayo matapos lamang ang ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa programang Lunas. Balikan natin si Dr. Edwin Bien. Fatty liver ang ating pinag-uusapan at sa ating discussion, katuwang natin ang MX3 Natural Supplements. Bago natin i-discuss maya-maya anong maitutulong sa atin ng MX3, yan po ay gawa sa pure Garcinia mangostana or mangosteen. Balikan muna natin si Dr. Edwin Bien kasi kanina may stages yan, ano? Iba't ibang itsura, iba't iba ang salat, di ba, ng stages ng liver damage. Una, healthy. Dinescribe natin yan kanina, pati ang kulay. Ikalawa, yung may traces na of fatty liver. Pangatlo, yung mayroon na siyang bahagi na bukol-bukol o nagkakaroon na ng tinatawag na fibrosis o fibrous na siya. At medyo mas matigas na ito ng konti, Doc, no? Kumpara sa may fatty liver. Yes, ang pakiramdam nito, rubbery, parang goman rubber. Oo. Pero kapag sinabi naman na cirrhotic, ganun ba ang term, Doc? Cirrhotic na ang liver niya. Cirrhotic yung tao, cirrhosis condition. Okay. Dito, mayroon ng mga sintomas yung taong nagsasuffer nito. At ang una niyang nararamdaman, takot. Okay. Kasi nakikita na niya, unti-unti na siyang naninilaw, nangangayayat, nanghihina. Pero Doc, bago dumating sa liver cirrhosis, di ba matagal na panahon ng pag-progress ng sakit? Depende sa tao eh. Yes, may mga iba na taon ang inaabot, pero may mga nakita ako na buwan lamang, 1 or 2 months. Depende siguro kung siya ay may bisyo, yung kanyang mga kinakain, mayroon din siyang mga iba pang karamdaman sa katawan na nagpapabi para lalong masira yung atay. So Doc, from the moment na siya na-diagnose na may fatty liver, may possibility na months lang pwede mag-progress yan into fibrosis and cirrhosis? Kung na-diagnose siya fatty liver, hindi naman niya hinintuan ang kanyang bisyo. Manginginom, naninigarilyo, marami siyang mga iniinom na self-medication, konting kirot, pain reliever, yun pwedeng magpabilis nito. Akala natin, Doc, ang nakakasira lang at nakakapag-cause ng fatty liver at kung ano-ano pang problema sa atay ay yung matatabang pagkain lang, Doc. Naku, yan ang ating babaguhin sa pagtatapos ng ating usapan. Hindi pala. Okay. So kung humantong na nga sa cirrhosis, yung kaninang diniscuss natin, Doc, it can lead always ba o most of the time lang, it can lead to cancer, Doc, of the liver? Not always, no? Kasi ang pagkakaroon ng cancer, it can happen to anybody, pero mayroong kakayanan ng ating katawan para puksain kung may mga tumutubong cancer cells. Yun na depende sa ating naturalesa. Pero kapag bumababa ang ating naturalesa, yung mga abnormal na selula ay pwedeng manalo.
dito ngayon nagiging cancerous ito. So I will not say na cirrhosis is 100% going to cancer, no? Oo. Pero with a weak immune system at patuloy na pag-observe ng mga mali sa kanyang lifestyle, malaki ang chance na maging cancerous ito. Okay. Doc, lahat ng stages na yan from healthy to may fatty liver hanggang may fibrosis, may cirrhosis, to cancer, alin dyan ang reversible pa? Well, para sa akin ganito kung early stage cirrhosis, kagandahan naman ng ating atay, may kakayanan itong mag-regenerate with new cells. So Okay. may mga na early stage pa lang ang kanilang cirrhosis, with proper treatment, lifestyle changes, abay pwede bumalik paurong na back Okay. to a little bit more healthy. Okay. Ang next natin, Doc, i-discuss naman natin sa kanila. Kadahilanan. Sino-sino ang nagkakaroon ng fatty liver? Maaari ba isa-isahin mo yung 6 na ito? Okay. Habang pinapakita namin ni Doc yung slide at i-describe namin isa-isa sa inyo, may mga naririnig na rin ako na sinasabi, sa panahon naman ngayon, halos lahat na ng tao may fatty liver. Yun ang sabi, Doc. Is it true? Or hindi ka ba dapat din mag-alala? Kasi common na yan Common na rin. Common dahil marami na tayong ginagawa na pahirap sa ating atay. So, alagaan natin ang ating atay. Mahirap po yun Alam mo bang ang hirap magkaroon ng liver transplant? Tsaka mas mahal yata yun. O mas mahal yata Oo. yun, no? Hindi kasing successful ng kidney transplant ang liver transplant. Kasi madupa atay. Malambot ito. Konting hiwa mo, pwedeng duguin ng tao. Naku, okay. Nakuha natin yung mga causes o dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver o yung matataba o nagiging mataba yung ating atay. Number 1, yun nga sinabi ni Doc kanina, side effect ng medications o mga gamot na iniinom natin. Yes, wag po tayong maniwala sa mga commercial na safe ito kahit walang laman ng tiyan, konting kirot, inom kagad ng pain reliever, magse-self-medicate tayo ng antibiotic, etc. Ang mga chemical na ito ang nagpa-process ang ating atay. Because one of their purpose is cleansing and detoxification of the blood. Isang cause din, Doc, ng pagkakaroon ng fatty liver ang may mga presence of fat sa dugo. Teka muna, bad fat, hindi good fat. Okay. Good fat galing sa tiyan ng bangus o isda. Okay. Bad fat, galing ngayon yan doon sa mga tinataktak natin na halimbawa ay sinigang na taba ng baboy na 1 inch ang kapal. May Okay. sausaw pa sa patisyon. Maalat pa, Doc. Oo. Sarap na sarap sila. Yung kanilang bigote, basang-basa ng pawis. So, yun ang isa sa mga pwedeng culprit pala o dahilan, Doc, no? Diabetes, Doc. Yung mga diabetic na nakikinig sa atin. Ang asukal ay napakahirap para sa ating atay na i-filter. Isa yon sa major cause ng fatty liver. Okay. Fatty liver din kung rapid ang iyong weight loss, Doc? Oo, kasi naman may mga ibang tao na yoyo ang kanilang ginagawang programa. Napanood nila sa Facebook, hindi sila kakain, bigla silang mangangayaya. Tapos, after 1 week, mag-binge eating naman sila, that is difficult for the liver. Okay. May isa dito, Doc, rapid gain weight ba yan or obesity? Dapat alam po ninyo kung ano ang ideal body weight ninyo. Hindi na ngayon masyadong uso yung BMR. Kasi yung BMR, maganda yan kung hindi malalaki ang mga muscles nyo, no? Kasi kung maskulado kayo, tataas talaga ang BMR ninyo, no? Okay. Ideal body weight based on your height. Yan po ang inyong alamin. Okay. At ika-6, Doc, genetic o namamana? Pwede, kung mahina talaga yung pinamana sa yung cellula, baka sakali prone ka. So yan yung mga kadahilanan. Pero may mga iba pang dahilan, Doc, pero rare na siguro yun. Ito yung mga more common reasons, Doc. Actually, hindi rare. Sa karamihan ng nakikita kong nagkakaroon ng cirrhosis of the liver na nagsimula sa fatty liver, pamumulutan. Mamumulutan.
Manginginom kasi. O kaya, yung hindi naman daw sila umiinom, mahilig sila sa pulutan din, Dok, ha? Pwede rin. Oo, Pwede. naku. Doon sa inuman may baon na kanin. Diba? Kumain na ng husto. Pero, Dok, ang Chicharong bulaklak. Oo, chicharong bulaklak. Yung ngayon, no, ang dami na rin na mga commercially prepared na mga ganyan, Dok, na ginagamit sa happy. Dati happy ang tawag. Ngayon, kahit sa mga bar, Dok, no? Yung mga kabataan, Oo. laman ng bar. Mataas yung kasong yan. Oo. Sintomas naman ng fatty liver ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kung may tanong po kayo, may hotline number, ang MX3 0918 88693. Ulitin ko po ang number 0918-48693. Babalikan natin si Dr. Edwin Bian para malaman ano bang nararamdaman ng isang taong may fatty liver. Ito po programang Lunas, tayo ay magbabalik. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan. Ito po ang programang Lunas. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla and Dr. Edwin Bien. Tuloy tayo, Doc, dun sa ating pinag-uusapan about fatty liver. Paano malalaman anong nararamdaman ng isang taong may fatty liver? Sabi mo kanina, wala, Doc. Pwedeng wala, pero ngayon, pwede ring may maramdaman sila. Okay. Iba-iba rin naman kasi ang sitwasyon ng tao, no? Pero yung iba, medyo delay na bago sila may maramdaman. Ito yung mga nararamdaman nung medyo delay na ang kanilang liver. So ito, Doc, isa-isahin natin. Nausea o pagkahilo, Doc? Tama. Loss of appetite or weight loss na rin. Diretso na yun, Doc. Oo, ibig sabihin medyo umaabante na yung kanyang fatty liver. Meron ding nararamdaman na abdominal pain o kaya fullness in the upper right side. So kung sa bandang kanan po ninyo, bandang taas, ano yan? Sa baba ng rib cage, Doc? Tama. Sa bandang kanan, sa baba ng rib cage. Alam mo, yung nararamdaman nila para silang laging busog. Naku, ganun. Parang ikaw ay bloated, Doc. Oo, bloated ka. Tapos hindi mo maipaliwanag bakit. Tapos hinahangin ang tiyan mo.
Yun ang mga nararamdaman nila. Siyempre, classic na ito. Yellowish skin and yellowish din yung, kumbaga yung puting part dapat ng iyong mata. Medyo yellowish din, Dok. Oo, yan, nagsisimula na. Pero ang pagkadilaw nila hindi dilaw na dilaw light yellow. Parang straw colored ang pagkadilaw nila. Okay. Extreme tiredness, hapong-hapo, Dok. Oo, yung lagi ba silang pagod na hindi nila maipaliwanag bakit? Ako naman tayo, Dok, doon sa sinabi mo kanina na mahilig kasi sa matatabang pagkain at marami pang ibang dahilan, Dok, na binanggit tayo kanina. Pero ang diet ng isang taong may fatty liver, ganito dapat. Oh yes, ano ang mga dapat nilang kainin kung sakali man na ma-diagnose sila na may fatty liver para makabawi sila. Okay. Unahin natin yung mga dapat kainin, mamaya yung mga dapat iwasan, Dok. Tama. Dapat iwasan pala ang carbs na medyo marami, Dok, no? Oo, at saka yung tinapay na ito, pipiliin na nila hindi white bread. Wheat bread. Wheat bread, rye bread, brown bread, yung mga ganong klase. O whole grain bread. Ibig sabihin, yung iba't ibang uri ng grains ang ginamit. Oo. Sa mga groceries, makakabili kayo niyan. Minsan makikita mo pa nga na yung consistency ng bread, medyo may mga butil or buto, Dok, ng grains. Mas maganda yon kaysa Okay. yung white bread. Pagdating naman sa gulay at prutas, dapat non-starchy din ang inyong vegetables and low sugar ang inyong fruits. Tama. Pinakamagandang prutas, alam mo, avocado. Okay. Contrary sa pakala ng iba na mamantika ang avocado, good ang avocado. Kaya naman pala, Dok, kasama siya doon sa unsaturated fats. Kasama ng olive oil, salmon. So siya lang pagkasabi, Dok. Sa atin, salmon. 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 So, Dok, kung ikaw ay magsisigang, iwas-iwasan mo na yung baboy. Sinigang na salmon, pwede. Oo, alam mo yung retaso kung tawagin nila na tiyan ng salmon. Yes. Pura-pura yun eh. Oo. Pagdating naman sa lean meat, yung mga protina na dapat wala masyadong taba, Dok. Oo. Okay. Low-calorie drinks, ibig sabihin wala na rin masyadong asukal, Dok. Tubig ka na lang or kung magkakape, black na lang, Dok. Oo. O kung hindi man black, may konti sigurong creamer. Kung gusto mo, konting-konti lang ang sweetener. Ito, iwasan ninyo. Maraming magagalit na naman siguro sa akin, lalo na nagtitinda. Milk tea. Oo, medyo humupa-hupa na raw yata yung craze natin sa milk tea pero maraming ibang alternatives, Dok. Oo, milk tea na may sago-sago. Yan, medyo babawasan talaga natin yan eh. So dako na tayo doon sa sabi mo nga iwas-iwasan, Dok, yung milk tea. Ano pa ang iba nating dapat iwasan? Ito, avoid po yung mga refined sugar. Yan nga yung mga sugary drinks, mga chocolates, lollies, mga sweets, Dok. Tama. O yun. Okay. Sa refined grains, ito nga yung sabi mo kung white rice, white bread, Dok, iwasan na rin po ito. Oo, tapos bawasan, ano? Lalo na kung tayo pinapasyal natin ang ating mga anak. Dumarami ang mga bata may fatty liver. Paano pag pinasyal natin sa mall, kung hindi pizza, burger? Naku. Oo, ang snacks nila or ang dinner lunch nila, no? Pagdating naman sa mga fruits and vegetables na starchy o yung mataas ang kanilang, kumbaga, harina. Yung mga saging, patatas. Patatas ang kulpit yan eh, lalo na yung French fries. At saka syempre, Dok, pagdating sa drinks, bukod dun sa mga matatamis na binanggit natin kanina, alcoholic drinks. Dapat, oo. Kung na-diagnose ka na, huwag ka na talagang kakain nun. Okay, liver management naman para maiwasan ang pagiging fatty ng ating liver. Actually, Dok, alam na natin to eh. Kailangan ulit-ulitin lang talaga sa ating mga kababayan, pati sa mga sarili-sarili natin. Number 1, kailangan natin ng regular exercise. Kailangan din natin ng... Ayaw naman natin lakad sa umaga eh. Sabi ng mga pasyente ko, Dok, mainit eh. Ay, Dok, mangingit ako eh. Kaya nga. Ayaw na nating pagpawisan, Dok. Oo, ayaw na pinagpapawisan. Dok, nanlalagkit ako eh. Dok, magta-try na lang ako eh kasi nasa 3 metro yung pupuntahan ko eh. Magta-tricycle ako. 3 metro lang ha. So kailangan pa rin natin ng regular exercise. Kanina diniscuss ni Doc ang balancing pagkain. Kung maalala ko, Doc, last week ay pinag-usapan natin yung revised o bagong food pyramid, no, Doc? Yes, oo. Yun.
I think pinost ni Miss Cheska yun sa kanyang Facebook. Hanapin niyo po. So dapat mas marami ang prutas at gulay, mas marami yung good oils, good fat kesa dun sa starchy food, yung mga kanin natin, yung ating mga tinatinapay, yun ang pinakakaonte. Tama. Okay, no plastic usage, Doc. Ano to sa mga pet bottles, sa ating mga iniinom na drinks? Alam mo, yun maganda na ngayon. May mga shopping center na talagang tinatanggal na nila yung mga plastic kasi alam nila na may mga chemical yon napupunta sa atay natin yon, so nag-shift sila. Pati yung mga straw, di ba, hindi na plastic. Pesticide-free vegetables o yung mga organic, mga all natural. Kumbaga, mas maganda nga daw kung ikaw nagtanim, Doc, no? Ay, oo. Alam nyo ako ang ginawa ko, naghanap ako ng mga paso, bumili ako ng loam soil, tapos ako tusok ng mga sanga ng malunggay. Oo. Alam mo pa na malinis dahil ikaw mismo ang nagtanim. Limited na lang din dapat ang intake natin ng processed food. Sabi nga ni Doc, iwas-iwasan yung mga fast food. Kung hindi talaga ma-eradicate, Doc, no? Bawasan yung pag-consume natin ito. Opo. Sa health supplements, Doc, ito yung importanteng dagdag din natin. That's right. Napakahalaga sa panahon ngayon na mamimili tayo ng mga suplemento na talagang nag-undergo naman ng FDA approval. Kasi pwede ang suplemento kung nakita nyo lang, nadinig nyo lang, pero hindi pala siya FDA tested, then approved, baka mamaya yun pa mismo ang sumira ng atay ninyo. Ayun. Pag-usapan natin sa ating pagbabalik kung yung MX3 ba na isang natural supplement aprobado ng FDA, may maitutulong ba yan sa mga taong may fatty liver at maging sa mga bata? Ito, bata ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik ha. Sabi ni Doc, may mga batang nagkakaroon ng maagang onset ng fatty liver. Pag-uusapan po natin yan matapos lamang ang ilang paalala. Ito po ang programang Lunas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Tama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Kapartner natin si Dr. Edwin Bien at ang MX3 Natural Supplements. Fatty liver ang ating pinag-uusapan. Balikan natin si Dr. Edwin Bien. Dok, maraming bata, as in bata, ang nagkakaroon ng fatty liver ngayon? Opo, nakalulungkot no, mga nasa teenage years pa lang sila nagkaka-fatty liver na. So, may mga kadahilanan po ito eh. At ang isa sa nakikita namin mga doktor, yung kakulangan na ng paggalaw ng mga batang ito. Okay. Ang kanilang gumagalaw na lang yung kanilang dalawang daliri sa kaliwang kamay, yung thumb. Oo, nakakalungkot, Dok, no? Kasi ako na-experience ko pa yung naglalaro sa labas, talagang uuwi ka tanghali na pawis, pero ngayon, Dok, parang wala na rin ako masyadong nakikitang mga batang naglalaro sa labas. Oo, na-miss nila yung Chinese garter, di ba? Napakaganda. Taguan, o kaya sipa, alam mo, o kaya yung paborito ko, yung may dalawang kabilaan na may bola, tapos ikaw nasa gitna, babatuhin ka. Pag tinamaan ka, ikaw naman ang taya. Paborito yan ng mga batang lalaki, Dok, kasi medyo physical yan eh. Ang babatuhin namin yung girl. Tapos So, magagalit yung girl. Ito, Dok, yung medyo sad part ngayon na ang gadgets, ang technology ay talagang naging bahagi na rin ng buhay ng mga kabataan. So ito hindi na rin naman natin basta-basta mayaalis sa ating araw-araw na buhay, Dok. That's right. So kailangan hanapan natin ng activity ang mga bata. No? Hindi natin matatanggal ang gadget, pero at least probably wag nating sanayin na puro sila tricycle. Kung kaya nating ilakad, di ba? Kung maaari, halimbawa 3 floors lang, wag na mag-elevator, lakad na rin. Pag nasanay yung mga bata, alam na rin nila na pangkalusugan yun eh. Okay. So, may mga pagkakataon, Dok, na kung ano kasi yung nakikita, of course, sa lifestyle ng inyong family,
may influence ang mga bata. So kung sporty ang mga magulang, sana all, no, sporty, full of activities para yung mga bata. Ganun din ang kalakihang environment, Doc. Isipin nyo na lang kung anak ninyo si Alex Ayala. Ay, di grabe. Ang tuwa ninyo, hindi po ba? So, at least yung nanay po niya, magulang niya, inano siya, in-encourage po siya. At an early age, sila ay into that sports na rin naman, Doc, kaya hindi nakapagtataka na ganun ang na-achieve ni Alex Ayala. So sana din, no, tayong lahat ng mga magulang ay hindi man tayo maging world class na ganun, pero yung ang aim mo lang talaga is physically active tayo dapat lahat, pati yung mga anak natin. Opo, tama po. Ganun nga. Meron naman tayong chart, Doc, na mayroong epekto talaga yung pagkakaroon ng problema sa atay o liver sa kalidad ng buhay mismo ng isang tao. Number 1 is poor ang nagiging quality of life. Oo, kasi nga sakitin yung bata. Yung isa, Doc, dyslipidemia or hypercholesterolemia. Medyo mahaba-haba ito, Doc. Maraming bata, ganyan bata pa, ang taas na ng kolesterol at saka triglyceride. Tapos bata pa sila, may cirrhosis na. Ibig sabihin, ang atay, matigas na. Alam nyo yung pagkakaiba ng cirrhosis at saka ng cancer of the liver, ha? Sabi ko kanina yung atay, pag cancer na ito, akala mo, para kang pwedeng ibato sa'yo at mabubukulan ka na sa tigas ng atay. Pwede din to itong mag-lead sa bone disease, Doc. Umiikli yung bata, nakukuba, hindi sila tumatangkad dahil apektado yung kanilang buto. Okay. Hypertension sa bata ito, Doc, ha? Uy, marami kong nakikitang bata. Ang BP nila 140/90. Lang sila, anyos pa lang. Kawawa, Doc, ano? Cardiovascular diseases o yung problema sa puso. Siyempre, dahil mataas ang iyong BP, pwedeng apektado na rin ang iyong puso at pwede ka na rin may metabolic disorder gaya ng diabetes. Vitamin D deficiency. Kasi ayaw lumabas ng mga bata. Ayaw maarawan, Doc, no? Ayaw maarawan. Oo. Paano malalaman, Doc, kung may fatty liver ang isang tao? Ultrasound ba talaga agad, Doc? One of that is ultrasound talaga. Tapos pwede tayong magpa-test ng dugo. Ang tinitingnan ng doktor dyan, dalawa halos yung SGPT at SGOT. Yung iba, hindi na masyado. Okay. So may blood test, may ultrasound. Kailan inire-require yung pag-undergo ng biopsy? Ay ito, kapag nagsususpect na yung doktor dahil dilaw na yung pasyente, baka mamaya ang tingin ng doktor cancerous na. So hindi na tayo bata, sa adult na tayo ngayon. So pa-biopsy sila. Ito ang problema. Kapag binayopsy, maliit din naman ang chance na siya ay mag-undergo ng surgery. Kamukha nga natin kanina, delikado kasi ang operasyon nito. So, prevention is the best form of cure. At syempre, ano yung mga, pag magpapalaboratory, Doc, ano yung mga resulta na pag medyo binasa mo, may range naman kasi yan malalaman mo kung ikaw ay below, ikaw ay mataas. Ano yung mga kailangan i-watch out nila doon na may kinalaman sa atay? Yung sinasabi ko kanina, SGOT at saka SGPT. Yung ibang laboratory, ang tawag doon, AST at saka ALT. Basta tingnan po ninyo sa bandang kanan, ano yung normal value. Pag kayo lumabas doon sa normal value, dapat nagpapaalaga na kayo sa isang doktor. Okay. Anong doktor ang pupuntahan nila, Doc? Or family doctor? General? Bata, pediatrician. No? Okay. Kung halimbawa naman na adult, they can go to their family doctor first. No? Kasi alam na doctor yung history mo. At siya na magre-refer sa iyo sa isang liver specialist. Okay. At Doc, bilin mo din talaga ito na bawasan ng, kumbaga seryosohin mong bawasan talaga ang carbohydrate intake mo kung gusto mong masolusyonan din ang iyong liver problem. Bukod dun sa mga binention mo kanina, Doc, na bawasan ang sedentary lifestyle, kumilos-kilos, bawasan ang pagkain ng mga matataba. Ang lunas dito, Doc, ay bawasan talaga ang carbs. Opo. Wag na po tayo, kahit masarap ang ulam, wag na tayong magdalawang tasa ng kanin. Isang tasa na lang kahit masarap ang ulam. At kanina, Doc, binanggit mo yung supplementation, no? Dapat talaga nagsusupplement para sa liver. Meron po. Yung MX3 natin ay may anti-inflammatory effect, particular yung kanyang beta-mangosteen content, no? So malaki po yun sa pamamaga o inflammation ng ating atay. May binabanggit ka, Doc, sa MX3 na merong alpha-mangosteen, beta-mangosteen, gamma-mangosteen na binanggit mo.
Ano yun, Dok? Hiwa-hiwalay daw ba yon na kapsula or iisang MX3 lang ang pinag-uusapan natin? Sa kapsula mismo po, taglay na niya yung tatlong yon, yung alpha, beta at gamma mangustin. Doon sa ating 500 mg MX3 capsule. 60 pieces po ito. So ang may papayo ko, take it 2 times a day para maubos ninyo na in 1 month yung isang kahon. Okay. However, kung po nagpositibo na sa fatty liver, huwag kayong matakot. Pwede nyo pong dagdagan. Gawin 3 times a day. Doc, mensahe ho ninyo para dun sa mga may lahi ng fatty liver, na diagnose na may fatty liver at syempre yung ayaw magkaroon ng fatty liver. Marami po ang may sakit na ngayon sa atay. Nung isang usapan namin ni Miss Jessica, sakit sa kidney. Ngayon naman, sakit sa atay. Those are 2 organs that are very important in our body. Huwag po ninyong ibaliwala. Alagaan po natin, and ang MX3 ay isang bagay na makakatulong po sa inyo, may sakit man kayo o wala. Kung may karagdagang katanungan, anytime pwede kayo mag-PM din kay Dr. Edwin Bien. Hanapin nyo lamang po yung kanyang messenger account, Edwin A. Bien. Pwede rin po kayo mag-message sa Facebook page ng MX3. Yun po yung MX3 Natural Supplements. O kaya naman po sa akin, mag-PM din po kayo, Cheska San Diego Bobadilla. Once again, Doc, maraming salamat sa usapang atay ngayong gabing ito, Doc. It's atay. It's atay. Thank you and welcome. Nagets ko yon, Doc. Ha? Thank you and welcome kay Dr. Edwin Bien. Nakasama po natin si Doc, isa pong medical doctor mula po sa DMI Medical Philippines o DMI Philippines. At ang clinic po niya ay sa Lebien Wellness Clinics. Para sa mga katanungan, i-message lamang po yung hotline number na 0918-8888-693. Nakasama niyo rin po ngayong gabi, Cheska San Diego Bobadilla sa programang Lunas. Susunod na po ang programang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.